pamimigay ng wheelchair sa mga PWD isinagawa sa Dagupan City. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Itinaas ng Pangasinan PDRRMO sa Code Blue ang kanilang alert status dahil sa nararanasang habagat na epekto ng bagyong Butchoy. Gale warning, nakataas na rin. May ulat si Jasmine Gabriel. Habang palabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy, mas lalo itong hinahatak ang habagat na nagpapaulan sa Luzon. Itinaas na sa Code Blue ang alert status ng PDRRMO Pangasinan. Nakaasabay in any case na kakailangan nilang responde. So, on track ang ating sistema. Nagbaba na rin ang pag-asa ng gale warning sa southern at northern seaboard ng Luzon. Hindi pinahihintulutang pumalaot ang mga mangingisda dahil aabot sa 3 hanggang 5 metro ang taas ng alon sa karagatan. Nakikita naman natin na malakas ang alon sa dagat. Definitely, hindi natin papayagan ang ating mangingisda na pumalaot. Pinapayuhan pa po sila na pinag-iingat. Kung maaari ay sa maglalayag, huwag silang pumalaot dahil baka ma-achamba nila yung mga matataas, pabigla-biglang patataas ng mga alon. Sinamantala ng mga mangingisda sa Dagupan City ang paglaot kaninang umaga habang hindi pa nararamdaman ang epekto ng habagat. Okay lang natin, hindi na panano. Wala namang alon? Wala namang alon. Oo. So, papalaot pa rin po kayo? Opo. Okay. Kahit may bagyo? Okay, hindi naman maalon. Okay lang sa amin. Ayon sa pag-asa, magtatagal hanggang bukas ang nararanasang sama ng panahon. Inaasahang sa linggo, unti-unti nang bubuti ang lagay ng panahon. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. Sa puntong ito, atin ang alamin ang pinakahuling taya ng panahon at ang galaw ng bagyong Butchoy. May live report si Alfie Tuladan. Alfie? Yes, CJ, sa ngayon ay makulimlim na panahon lamang yung ating naobserbahan mula mismo dito sa Pag-asa Office sa Dagupan City. Pero sa ulat ng Pag-asa kanina ay naglandfall na yung bagyong Taiwan, yung bagyong Butchoy sa Taiwan kaninang umaga nga at wala tayong nakikitang typhoon signal dito sa ating probinsya sa Pangasinan. Tanging sa Batanes Group of Islands lamang yung may nakataas na typhoon signal. Pero nagkakaranas pa rin daw tayo ng mga medyo malakas na pag-ulan hanggang mamaya, hanggang bukas din na tutuloy hanggang bukas dahil nga sa epekto ng habagat. At yung binabanggit nga na nakataas na blue code alert status ay yan yung posibilidad na sa mga mararanasang pag-ulan ay posibleng magbaha din sa mga lugar kagaya dito sa Pangasinan. Nakataas nga yung mga blue code alert status sa mga probinsya ng Pangasinan, Cavite, Zambales at Bataan at naka-orange warning level din sa may bahaging Zambales, Bataan at Cavite. At yellow warning level naman sa bahaging Metro Manila, Laguna, Batangas at sa probinsya ng Rizal. Sa ngayon, ang bagyo ay gumagalaw sa direksyon ng China sa bilis na 13 kilometers per hour at base doon sa 11 a.m. na weather advisory pa rin dahil hinihintay pa rin natin yung 5 p.m. advisory na sa 260 kilometers northwest of Itbay at Batanes ang bagyong Butchoy at may gustiness na abot sa 200 kilometers per hour at may maximum sustained winds na 165 kilometers per hour. Kaya sa ating mga kapuso dito sa Pangasinan ay maging alerto pa rin dahil patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga moderate to heavy rains simula mamayang gabi hanggang bukas. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Lalaking kabilang sa drugs watch list, patay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Binalonan, Pangasinan. Nagka-alerto si Jasmine Gabriel. 3 tama ng bala sa dibdib at kamay ang ikinamatay ng 35 anyos na umano'y drug personality at kabilang sa drugs watch list ng 3 bayan matapos manlaban sa mga pulisya sa sinagawang buy-bust operation sa Binalonan, Pangasinan. Nasense niya na pulis yung Pusuyer Bayan. Then bigla siyang bumunot ng
baril, caliber 38. And then he tried to shoot my policeman. Kilala umanong tulak ng droga ang biktimang si Michael Estrillo alias Kael. Ayon sa pulisya, unang bumunot ng baril ang biktima. Nagkataon lang umano na pumali ang baril, kaya walang nasaktan sa hanin ng otoridad. Bumunot, madam. Pag bumunot, binaril ng polis natin. Then, pagbaril, narinding ng polis natin na then, binanatan ulit. Giit ng kinakasama ng biktima, walang katotohanan ng pahayag ng pulisya. Hindi umano sangkot sa illegal na droga ang kanyang kinakasama. Hindi po siya gumagamit. Wala po siyang lisip. Yung baril, may nakuha kasing baril sa kanya. Wala po siyang baril po. Ang alam, pinatong po yung baril sa kanya po. Bukod sa binalonan, kabilang din sa drugs watchlist ng Pozorubio at Lawak ang biktima. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Malawakang search warrant operation isinagawa sa Lingayen, Pangasinan. 19 na pakete at 8 bulto ng hinihinalang shabu na kumpiska ng otoridad. Joan Punsoy, pasok! 4 na search warrant operation ang sinagawa ng otoridad sa Barangay Pangapisan North at Poblasyon Lingayen, Pangasinan. 9 na katao ang arestado, kabilang mga ito sa drug watchlist ng pulisya. Papasession sila that time na sinerve natin yung search warrant against yung sa 4 na nakalagay dun sa search warrant. Sa kabuuan, 19 na pakete at 8 bulto ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia, 3 baril at 1 granada ang narecover ng pulisya sa kanilang operasyon. Iniimbestigahan kung may kaukulang dokumento ang mga baril. Siguro protection din nila kasi marami din silang kakumpetensya dito sa bayan ng Lingayen. So siguro protection nila sa kanilang sarili. Hindi pa umano malinaw sa otoridad kung saan kinukuha ng mga sospek ang kanilang supply. Inaalam din kung nagbabagsak ang mga sospek sa iba pang barangay o bayan. Inamin ko po ma'am, gumagamit ako pero hindi po ako nagtitinda. Maliban sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga, masasampahan din ang kasong illegal possession of explosive device and illegal possession of firearms and ammunition ang mga sospek. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Halos 1,000 katao na umano'y tulak ng droga sa Hilaga at Gitnang Luzon sumuko sa otoridad. Nagkatutok si Claire Lacanilaw. Dumulog sa pulisya ang mahigit 20 drug personality sa Banggit Abra kagabi matapos ang isinagawang Oplan Tokhang sa Barangay Agtangao. Voluntaryo umano ang kanilang pagsuko dahil natatakot silang maging target ng operasyon. Takot din umano sila na matulad sa mga naibabalitang namamatay na drug personality. At ko pala nga makita mo kayo na bukasan nag-ianak ko sir. Matapos makuhanan ng impormasyon, nanumpa ang mga ito na hindi nagagamit ng illegal na droga. Sa Santa Maria, Ilocos Sur naman, 38 drug personality ang sumuko. Dinala ang mga ito sa Kapitolyo ng Ilocos Sur para maiharap sa gobernador ng lalawigan. Ayon sa mga drug personality, sumuko sila dahil nais nilang magbago at ayaw nilang mamatay. At sa rehiyon naman ng Cordillera, aabot sa 472 na drug personalities ang sumuko sa otoridad. Base ito sa datos sa July 1 to 6 data ng Procor. Pinakamarami sa mga sumuko galing ng Baguio City at Benguet. Claire Lacanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. Blood donation at pamimigay ng wheelchair sa mga PWD isinagawa sa Dagupan City. Good news at hatid ni Alfie Talaga. Nagsagawa ng mobile blood donation ng Dagupan City Blood Coordinating Council para makalikom ng sapat na supply ng dugo. Mahalaga na tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng bloodletting activity para may magamit ang mga nangangailangan ng dugo lalo't pumasok na ang panahon ng tag-ulan na kung saan uso ang iba't ibang sakit. Nagkukulang pa ho tayo kasi kailangan po natin siguro safe na tayo kung mayroong bloodletting in a week. Two times in a week po yan para ma-sustain. Pero marami naman po mga organizations na nagkakaroon ng ganitong mga activities. Target ng organizer na makalikom ng mahigit 200 bags ng dugo. Mainam daw sa katawan ng pagdodonate ng dugo bukod syempre na nakatulong ka pa sa kapwa. Nagre-replenish din po yung blood natin. So maganda po kasi at least napapalitan din po yung blood.
Mamimigay din ng wheelchair ang grupo. Isa sa mga benepisyaryo ang 14 years old na si Mark Genesis. Nasisira at maliit na kasi ang wheelchair na gamit nito at kailangan ng palitan. The right size chair matters a great deal. If it is too big, they tend to tilt from side to side. If it's too small, they get sores, and those sores become infected, and they're very hard to treat. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Sa mga kapusong taga Santa Barbara at Calasiao, Pangasinan, para sa inyong public service announcement na ito. Maghapong kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa ilang bahagi ng Benguet bukas, July 9. Magsisimula ang power interruption ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado rito ang Abatan, Buyakawan, Bagas, Lingawan, Amgaligay, Sinipsip, Bugyas, Bakon at ilang bahagi ng Kibungan. Patay ang 19 anyos na rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa kasunod na AUV sa Dingras, Ilocos Norte. Papunta umano sa bayan ang biktimang si Arian Joseph Honorio at ang kaibigan nito nang mangyari ang aksidente. Pagdating sa isang tulay, bumuhos ang malakas na ulan at bigla umanong puminto ang nasa harap na AUV kaya sumalpok ang motorsiklo sa likod ng sasakyan. Sa lakas ng impact, sumemplang ang motorsiklo, tumama sa tambutso si Honorio at nahiwa ang leeg nito. Maswerteng sugat lang sa kamay ang tinamo ng kaibigan ni Honorio. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente. Sabi ko sa kanya, baka mabilis kayo magtakbo. Hindi naman, uncle. Mga 50 lang, sabi niya. Kaya nakita min yung likod ng Innova, yung bumper sa likod. Kunti lang naman ang kuhan. Kaso ng leptospirosis sa Pangasinan ngayong taon bumaba, pero bilang ng mga namatay tumaas. Yan ang balitang tinutukan live ni Joan Ponsoy. Joan. CJ, ngayon pa lang ay pinaghahandaan na umano ng Provincial Health Office itong inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong panahon ng tag-ulan. 18 kaso lang ng sakit na leptospirosis ang naitala ng Pangasinan Provincial Health Office mula Enero hanggang sa unang linggo ng Hulyo ngayong taon. 22% ang ibinaba nito kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon kung saan napagtala ang PHO ng 23 kaso. Sa ngayong June po may naitala tayong 4 na kaso. Ito po ay galing po sa mga bayan ng Lingayen, Mangaldan, Asingan at San Manuel. 3 na ang naitatalang namatay sa leptospirosis ngayong taon kumpara sa 2 nasawi noong nakarang taon. Karamihan sa mga tinatamaan ng sakit ang mga manggagawa na palaging nalulubog ang paa sa putik at baha tulad ng mga construction worker at magsasaka. Kami po ay nangangamba na baka tumaas pa po ang kaso ng leptospirosis kung kaya't sa ating po mga hospital ay nagpapa-express lane po kami doon po sa mga nilalagnat ng 3 araw hanggang 5 araw. Binabaha ang lugar ni Aling Alma sa barangay Nagilayan, Binmalay, Pangasinan. Nagtatagal daw ang baha ng halos 1 linggo bago humupa. Hindi raw nila maiwasang lumusong sa baha para makapasok sa trabaho. Buta, ganun. Tapos hugasan ng sabon, ganun pa. Siyempre, hindi rin maiwasan pag gano'n na lumusong, ganun. Ayon na rin sa Provincial Health Office, nagbigay na umano sila ng memo sa mga district hospitals na magpatupad ng express lane sa mga pasyente na tinamaan ng sakit na leptospirosis. Pinakamainam pa rin na paalala ng health authorities para maiwasan ang nasabing sakit. Ito ang pag-iwas sa paglusong sa mga baha o mga maruruming tubig na merong ihi ng daga kapag may sugat nga itong mga paa. Kabilang din sa mga early symptoms nga ng leptospirosis, itong pagkakaroon ng lagnat na aabot ng 3 araw o mas mahigit pa, pagsusuka, pagkahilo, pagkakaroon ng rashes at pamumula nga ng mata. Masasabi naman umano CJ na severe symptoms na ng leptospirosis itong pananakit sa kasuan, sa kamay at paa at itong pagkakaroon ng paninilaw na balat at paninilaw ng mata. Isama pa dyan itong pagbabamit ng dugo. Ayon naman sa Provincial Health Office, napag-ugnayan na rin sila sa mga barangay health workers para mag-conduct nga ng lecture para bigyang impormasyon ang publiko para maiwasan ang sakit na leptospirosis. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. Inibak sa pwesto ang Provincial Director ng ABRA na si Police Senior Superintendent Antonio Bartolome. Bunso dito ng mga insidente ng pamamaril sa lalawigan. Samantala, nagsagawa rin ng random drug testing sa lahat ng hepe ng PNP sa probinsya.
Kasabay nito ang pagbibigay ng isang buwang palugit sa mga hepe ng pulisya upang resolbahin ang problema sa iligal na droga at peace and order sa buong lalawigan. Sa oras na matapos ang palugit, malalaman naman kung sino sa mga hepe ang matatanggal sa pwesto kung kinakailangan. We are really determined to carry out our mandate in the fight against illegal drugs, and of course, the foremost is the internal cleansing, so that we can show the public that we have the moral ascendancy to perform this mandate. Iba't ibang relics at memorabilia ng mga santo silipin sa St. Fabian Pope and Martyr Church sa San Fabian, Pangasinan. Tungyan sa report ni Claire Lacanilaw. Tour of Papal Relics, yan ang atraksyon ngayon sa simbahan sa San Fabian para sa mga deboto ng Romano Katoliko. May kita rito ang bagay na ginamit ng ilang Santo Papa sa pagbisita ng mga ito hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kapag sinabi nating relic, maaari ito'y maging bahagi ng kanilang katawan tulad ng piraso ng buto, buhok, dugo, o kaya naman mga ginamit ng mga banal na Santo Papa. Mga sutana, medalya, singsing at ilang memorabilia ng mga Santo Papa ang makikita sa exhibit. Galing ang mga ito sa iba't ibang simbahan ng Archdiocese of Lingayen, Zagupan. Ang Tour of Papal Relics, ang aim talaga namin is mapalalim ang pagmamahal ng bawat deboto sa ating Santo Papa. Isa sa mga debotong pumunta sa Papal Exhibit, si Joel Ogaban na dumayo pa sa San Fabian para lang matunghayan ang mga relics sa simbahan. Napakaganda po yung lugar, napakamaaliwala, saka magandang pakiramdam. Mananatiling bukas hanggang July 21 ang Papal Exhibit. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Anak. Kalakalan sa Magsaysay Market sa Dagupan City, apektado dahil sa bahang dulot ng high tide. May ulat sa Alfie Tulagan. Inabot ng bahang dulot ng high tide ang ilang tindera ng isda sa Magsaysay Fish Market. Normal na raw ito sa mga tindera tuwing high tide. Umuho pa rin ang high tide makalipas ang 2 hanggang 3 oras. Ang mga namimili sa palengke, ikinatuwa ang bahagyang pagbaba ng presyo ng mga panindang bangus. Naglalaro sa 90 to 95 pesos ang kada kilo ng bangus kumpara sa 100 hanggang 105 pesos noong mga nakaraang araw. Pag ganito dati, 100 yata isang kilo nung last na pinagbili namin. Tapos yung ganyan, 120. Ngayon, ngayon mas mura ngayon. Sana murahin pa. Mas mura ngayon. Maraming nag-harvest. Ayon sa Dagupan City Agriculturist, bahagya lang ang pagbaba ng presyo ng bangus sa merkado. So marami yung nag-harvest, so it will probably be cause of high supply, regular at the same demand, kaya medyo bumababa. Binabantayan ng mga fish grower ang kanilang palaisdaan ngayong may bagyo, pero wala pa naman silang namomonitor na nagsagawa ng forced harvest sa mga alagang isda. Mag-observe ang ating mga operator na hindi pumasok yung tubig na may putik sa fish pond. Kasi once na nangyari ito, they have to harvest agad. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Ilang opisyal ng barangay sa San Fabian, Pangasinan, sangkot umano sa transaksyon ng iligal na droga. Samantala, 4 na drug pusher arestado. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Hindi bababa sa 19 na katao na sangkot sa iligal na droga ang kusang sumuko sa pulisya ng San Fabian. Kasama sa mga sumuko ang ilang opisyal ng barangay. Yung mga lumapit naman dito na actually may pangalan sila sa amin na mga nasa watchlist po namin sila. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang pulisya kaugnay sa mga barangay official na lumantad sa otoridad. Isa sa ilalim sa drug test ang mga ito. Samantala, arestado sa magkakahiwalay na buy-bust operation ng 4 na kataong kabilang sa drugs watch list ng pulisya sa San Fabian, Pangasinan. Nakilalang mga sospek na sina Eldito Mangsat, 39 anyos, Loreno Ate, 26 anyos, Marlon Garcia, 32 anyos at Nelson Fernandez, 40 anyos. From that, nagkaroon na ho yan ng follow-up hanggang umabot kami rito ng
11 ng gabi. So, mula sa kanya, nakahuli pa kami ng 3 na drug personality. Nakuha sa mga sospek ang ilang pakete ng illegal na droga at ang ginamit na marked money sa operasyon. Sasampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek. Mayor Lacanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. Isang linggo matapos ang pag-upo ni Presidente Rodrigo Duterte, mahigit 100 ng drug personality ang naaaresto ng pulisya sa Pangasinan, habang abot na rin sa 200 ang kusang sumuko sa pulisya. Hindi pa kabilang dyan ang 4 na napatay matapos sumanong manlaban sa mga pulis at isa pang pinatay ng mga di kilalang suspect. May ulat si Joan Ponsoy. Porsigido ang kapulisan sa pagsawata sa kaso ng iligal na droga kasabay ng pag-upo ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa loob ng unang linggong panunungkulan ni Presidente Digong, umabot na sa 79 drug operations ang sinagawa ng Pangasinan Police Provincial Office. Kasama na doon yung pag-implement natin ng mga search warrant, yung mga bypass operations natin, and siyempre meron din tayong warrant of arrest na yung mga kaso ay with regard sa illegal drugs. 109 na drug personality na ang naaresto ng pulisya. Kasama rito ang ilang kabilang sa top 10, target list, watch list at wanted list. Aabot naman sa 191 na sangkot sa illegal na droga ang sumuko sa kapulisan. Ito lang po yung account po namin sa mga police stations lang. Kasi nga meron yung mga iba doon sa barangay. So hindi pa namin na-account yun. Pero itong 191 na figure ay ito po ay sa mga police stations lang. 4 na drug personality na ang namatay dahil sa encounter sa pulisya. Isa rin umanong drug pusher ang biktima ng vigilante group. Aprobado naman daw ng ilang mamamayan ang pagtugon ng kapulisan sa mandato kontra illegal na droga. Pero mas mainam umano kung mahuli rin ang malalaking personalidad o supplier sa likod ng illegal na gawain. Maganda yun. Dahil? Para mawala yung mga drug kasi mga batang maliliit, hindi sila matutong mag-drug. Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan. At yan ang mga balitang hatid ng Tropa ng Katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kasama si Faye Centeno. Ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan. Pamimigay ng wheelchair sa mga PWD, isinagawa sa Dagupan City. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Itinaas ng Pangasinan PDRRMO sa Code Blue ang kanilang alert status dahil sa nararanasang habagat na epekto ng bagyong Butchoy. Gale warning, nakataas na rin. May ulat si Jasmine Gabriel. Habang palabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy, mas lalo itong hinahatak ang habagat na nagpapaulan sa Luzon. Itinaas na sa Code Blue ang alert status ng PDRRMO Pangasinan. Nakaasabay in any case na kakailangan nilang responde. So, on check ang ating sistema. Nagbaba na rin ang pag-asa ng gale warning sa southern at northern seaboard ng Luzon. Hindi pinahihintulutang pumalaot ang mga mangingisda dahil aabot sa 3 hanggang 5 metro ang taas ng alon sa karagatan. Nakikita naman natin na malakas ang alon sa dagat. Definitely, hindi natin papayagan ang ating mangingisda na pumalaot. Pinapayuhan pa po sila na pinag-iingat. Kung maaari sa maglalayag, huwag silang pumalaot dahil baka ma-achamba nila yung mga matataas, pabigla-biglang patataas ng mga alon. Sinamantala ng mga mangingisda sa Dagupan City ang paglaot kaninang umaga.
habang hindi pa nararamdaman ang epekto ng habagat. Okay lang natin, hindi na panano. Wala namang alon. Wala namang alon. Oo. So, papalaot pa rin po kayo? Opo. Okay. Kahit may bagyo? Mabuti, hindi naman maalon. Okay lang sa amin. Ayon sa Pag-asa, magtatagal hanggang bukas ang nararanasang sama ng panahon. Inaasahang sa linggo, unti-unti nang bubuti ang lagay ng panahon. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. Sa puntong ito, atin ang alamin ang pinakahuling taya ng panahon at ang galaw ng bagyong Butchoy. May live report si Alfie Tulagan. Alfie? Yes, CJ, sa ngayon ay makulimlim na panahon lamang yung ating naobserbahan mula mismo dito sa Pag-asa office sa Dagupan City. Pero sa ulat ng Pag-asa kanina ay naglandfall na yung bagyong Taiwan, yung bagyong Butchoy sa Taiwan kaninang umaga nga at wala tayong nakikitang typhoon signal dito sa ating probinsya sa Pangasinan. Tanging sa Batanes Group of Islands lamang yung may nakataas na typhoon signal. Pero nagkakaranas pa rin daw tayo ng mga medyo malakas na pag-ulan hanggang mamaya, hanggang bukas din na tutuloy hanggang bukas dahil nga sa epekto ng habagat. At yung binabanggit nga na nakataas na blue code alert status ay yan yung posibilidad na sa mga mararanasang pag-ulan ay posibleng magbaha din sa mga lugar kagaya dito sa Pangasinan. Nakataas nga yung mga blue code alert status sa mga probinsya ng Pangasinan, Cavite, Zambales at Bataan at naka-orange warning level din sa may bahaging Zambales, Bataan at Cavite. At yellow warning level naman sa bahaging Metro Manila, Laguna, Batangas at sa probinsya ng Rizal. Sa ngayon, ang bagyo ay gumagalaw sa direksyon ng China sa bilis na 13 kilometers per hour at base doon sa 11 a.m. na weather advisory pa rin dahil hinihintay pa rin natin yung 5 p.m. advisory na sa 260 kilometers northwest of Itbayan. Din umano sila na matulad sa mga naibabalitang namamatay na drug personality. At ko pala nga makita mo kayo na bukasan nag-ianak ko sir. Matapos makuhanan ng impormasyon, nanumpa ang mga ito na hindi nagagamit ng illegal na droga. Sa Santa Maria, Ilocos Sur naman, 38 drug personality ang sumuko. Dinala ang mga ito sa Kapitolyo ng Ilocos Sur para maiharap sa gobernador ng lalawigan. Ayon sa mga drug personality, sumuko sila dahil nais nilang magbago at ayaw nilang mamatay. At sa rehiyon naman ng Cordillera, aabot sa 472 na drug personalities ang sumuko sa otoridad. Base ito sa datos sa July 1 to 6 data ng Procor. Pinakamarami sa mga sumuko galing ng Baguio City at Benguet. Claire Lacanilaw, naghahatid ng Balitang Amyanan. Blood donation at pamimigay ng wheelchair sa mga PWD isinagawa sa Dagupan City. Good news at hatid ni Alfie Talagan. Nagsagawa ng mobile blood donation ng Dagupan City Blood Coordinating Council para makalikom ng sapat na supply ng dugo. Mahalaga na tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng bloodletting activity para may magamit ang mga nangangailangan ng dugo lalo't pumasok na ang panahon ng tag-ulan na kung saan uso ang iba't ibang sakit. Nagkukulang pa ho tayo kasi kailangan po natin siguro safe na tayo kung mayroong bloodletting in a week. Two times in a week po yan para ma-sustain. Pero marami naman po mga organizations na nagkakaroon ng ganitong mga activities. Target ng organizer na makalikom ng mahigit 200 bags ng dugo. Mainam daw sa katawan ng pagdodonate ng dugo bukod syempre na nakatulong ka pa sa kapwa. Nagre-replenish din po yung blood natin. So maganda po kasi at least napapalitan din po yung blood. Mamimigay din ng wheelchair ang grupo. Isa sa mga benepisyaryo ang 14 years old na si Mark Genesis. Nasisira at maliit na kasi ang wheelchair na gamit nito at kailangan ng palitan. The right size chair matters a great deal. If it is too big, they tend to tilt from side to side. If it's too small, they get sores and those sores become infected and they're very hard to treat. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Sa mga kapusong taga Santa Barbara at Calasiao, Pangasinan, para sa inyong public service announcement na ito. Maghapong kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa ilang bahagi ng Benguet bukas, July 9. Magsisimula ang power interruption ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado rito ang Abatan, Buyakawan, Bagas, Lingawan, Amgaligay, Sinipsip, Bugyas, Bakon at ilang bahagi ng Kibungan.
Patay ang 19 anyos na rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa kasunod na AUV sa Dingras, Ilocos Norte. Papunta umano sa bahay ng biktimang si Arian Joseph Honorio at ang kaibigan nito nang mangyari ang aksidente. Pagdating sa isang tulay, bumuhos ang malakas na ulan at bigla umanong huminto ang nasa harap na AUV, kaya sumalpok ang motorsiklo sa likod ng sasakyan. Sa lakas ng impact, sumemplang ang motorsiklo, tumama sa tambutso si Honorio at nahiwa ang leeg nito. Maswerteng sugat lang sa kamay ang tinamo ng kaibigan ni Honorio. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente. Sabi ko sa kanya, baka mabilis kayo magtakbo. Ako, hindi naman, uncle. Mga 50 lang. Sabi niya. Kaya nakita min yung likod ng Innova, yung bumper sa likod. Kunti lang naman ang kuhan. Kaso ng leptospirosis sa Pangasinan ngayong taon bumaba, pero bilang ng mga namatay tumaas. Yan ang balitang tinutukan live ni Joan Ponsoy. Joan. CJ, ngayon pa lang ay pinaghahandaan na umano ng Provincial Health Office itong inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong panahon ng tag-ulan. 18 kaso lang ng sakit na leptospirosis ang naitala ng Pangasinan Provincial Health Office mula Enero hanggang sa unang linggo ng Hulyo ngayong taon. 22% ang ibinaba nito kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon kung saan napagtala ang PHO ng 23 kaso. Ngayong June po may naitala tayong 4 na kaso. Ito po ay galing po sa mga bayan ng Lingayen, Mangaldan, Asingan at San Manuel. 3 na ang naitatalang namatay sa leptospirosis ngayong taon kumpara sa 2 nasawi noong nakarang taon. Karamihan sa mga tinatamaan ng sakit ang mga manggagawa na palaging nalulubog ang paa sa putik at baha tulad ng mga construction worker at magsasaka. Kami po ay nangangamba na baka tumaas pa po ang kaso ng leptospirosis kung kaya't sa ating po mga hospital ay nagpapa-express lane po kami doon po sa mga nilalagnat ng 3 araw hanggang 5 araw. Binabaha ang lugar ni Aling Alma sa Barangay Nagilayan, Binmalay, Pangasinan. Nagtatagal daw ang baha ng halos 1 linggo bago humupa. Hindi raw nila maiwasang lumusong sa baha para makapasok sa trabaho. Buta, ganun. Tapos hugasan ng sabon, ganun pa. Siyempre, hindi rin maiwasan pag lumusong, ganun. Ayon na rin sa Provincial Health Office, nagbigay na umano sila ng memo sa mga district hospitals na magpatupad ng express lane sa mga pasyente na tinamaan ng sakit na leptospirosis. Pinakamainam pa rin na paalala ng health authorities para maiwasan ang nasabing sakit. Ito ang pag-iwas sa paglusong sa mga baha o mga maruruming tubig na merong ihi ng daga kapag may sugat nga itong mga paa. Kabilang din sa mga early symptoms nga ng leptospirosis, itong pagkakaroon ng lagnat na aabot ng 3 araw o mas mahigit pa, pagsusuka, pagkahilo, pagkakaroon ng rashes at pamumula nga ng mata. Masasabi naman umano CJ na severe symptoms na ng leptospirosis itong pananakit sa kasuan, sa kamay at paa at itong pagkakaroon ng paninilaw na balat at paninilaw ng mata. Isama pa dyan itong pagbabamit ng dugo. Ayon naman sa Provincial Health Office, napag-ugnayan na rin sila sa mga barangay health workers para mag-conduct nga ng lecture para bigyang impormasyon ang publiko para maiwasan ang sakit na leptospirosis. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. Inibak sa pwesto ang Provincial Director ng ABRA na si Police Senior Superintendent Antonio Bartolome. Bunso dito ng mga insidente ng pamamaril sa lalawigan. Samantala, nagsagawa rin ng random drug testing sa lahat ng hepe ng PNP sa probinsya. Kasabay nito ang pagbibigay ng isang buwang palugit sa mga hepe ng pulisya upang resolbahin ang problema sa illegal na droga at peace and order sa buong lalawigan. Sa oras na matapos ang palugit, malalaman naman kung sino sa mga hepe ang matatanggal sa pwesto kung kinakailangan. We are really determined to carry out our mandate in the fight against illegal drugs, and of course, the foremost is the internal cleansing, so that we can show the public that we have the moral ascendancy to perform this mandate. Iba't ibang relics at memorabilia ng mga santo silipin sa St. Fabian Pope and Martyr Church sa San Fabian, Pangasinan. Tungyan sa report ni Claire Lacanilaw. Tour of Papal Relics. Yan ang atraksyon ngayon sa simbahan sa San Fabian para sa mga deboto ng Romano Katoliko.
May kita rito ang bagay na ginamit ng ilang santo pa. At Batanes ang bagyong Butchoy at may gustiness na abot sa 200 km per hour at may maximum sustained winds na 165 km per hour. Kaya sa ating mga kapuso dito sa Pangasinan ay maging alerto pa rin dahil patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga moderate to heavy rains simula mamayang gabi hanggang bukas. PJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan. Lalaking kabilang sa drugs watch list, patay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Binalonan, Pangasinan. Nagka-alerto si Jasmine Gabriel. 3 tama ng bala sa dibdib at kamay ang ikinamatay ng 35 anyos na umano'y drug personality at kabilang sa drugs watch list ng 3 bayan matapos manlaban sa mga pulisya sa sinagawang buy-bust operation sa Binalonan, Pangasinan. Nasense niya na pulis yung Pusuyer Bayan. Then bigla siyang bumunot ng baril, caliber 38. And then he tried to shoot my policeman. Kilala umanong tulak ng droga ang biktimang si Michael Estrillo alias Kael. Ayon sa pulisya, unang bumunot ng baril ang biktima. Nagkataon lang umano na pumalya ang baril, kaya walang nasaktan sa hanin ng otoridad. Bumunot, madam. Pagbunot, binaril ng polis natin. Then, pagbaril, narinding ng polis natin na then, binanatan ulit. Giit ng kinakasama ng biktima, walang katotohanan ng pahayag ng pulisya. Hindi umano sangkot sa illegal na droga ang kanyang kinakasama. Hindi po siya gumagamit. Wala po siyang lisip. Yung baril, may nakuha kasing baril sa kanya. Wala po siyang baril po. Ang alam, pinatong po yung baril sa kanya po. Bukod sa Binalonan, kabilang din sa drugs watch list ng Pozorubio at Lawak ang biktima. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Malawakang search warrant operation isinagawa sa Lingayen, Pangasinan. 19 na pakete at 8 bulto ng hinihinalang shabu na kumpiska ng otoridad. Joan Punsoy, pasok! 4 na search warrant operation ang sinagawa ng otoridad sa Barangay Pangapisan North at Poblasyon Lingayen, Pangasinan. 9 na katao ang arestado, kabilang mga ito sa drug watch list ng pulisya. Kapasesyon sila that time na sinerve natin yung search warrant against yung sa 4 na nakalagay dun sa search warrant. Sa kabuuan, 19 na pakete at 8 bulto ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia, 3 baril at 1 granada ang narecover ng pulisya sa kanilang operasyon. Iniimbestigahan kung may kaukulang dokumento ang mga baril. Siguro protection din nila kasi marami din silang kakumpetensya dito sa bayan ng Lingayen. So siguro protection nila sa kanilang sarili. Hindi pa umano malinaw sa otoridad kung saan kinukuha ng mga sospek ang kanilang supply. Inaalam din kung nagbabagsak ang mga sospek sa iba pang barangay o bayan. Inamin ko po ma'am, gumagamit ako pero hindi po ako nagtitinda. Maliban sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga, masasampahan din ang kasong illegal possession of explosive device and illegal possession of firearms and ammunition ang mga sospek. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Halos 1,000 katao na umano'y tulak ng droga sa Hilaga at Gitnang Luzon sumuko sa otoridad. Nagkatutok si Claire Lacanilaw. Dumulog sa pulisya ang mahigit 20 drug personality sa Banggit Abra kagabi matapos ang isinagawang Oplan Tokhang sa Barangay Agtangao. Voluntaryo umano ang kanilang pagsuko dahil natatakot silang maging target ng operasyon. Takot pa sa pagbisita ng mga ito hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kapag sinabi nating relic, maaari ito'y maging bahagi ng kanilang katawan tulad ng piraso ng buto, buhok, dugo, o kaya naman mga ginamit ng mga banal na Santo Papa. Mga sutana, medalya, singsing at ilang memorabilia ng mga Santo Papa ang makikita sa exhibit. Galing ang mga ito sa iba't ibang simbahan ng Archdiocese of Lingayen, Zagupan. Ang Tour of Papal Relics, ang aim talaga namin is mapalalim ang pagmamahal ng bawat deboto sa ating Santo Papa. Isa sa mga debotong pumunta sa People Exhibit, si Joel Ogaban na dumayo pa sa San Fabian para lang matunghayan ang mga relics sa simbahan. Napakaganda po yung lugar, napakamaaliwala, saka maganda yung pakiramdam. Mananatiling bukas hanggang July 21 ang People Exhibit. Claire Lacanilaw, nag-aatid ng
Balitang Amyanan. Anak. Kalakalan sa Magsaysay Market sa Dagupan City, apektado dahil sa bahang dulot ng high tide. May ulat sa Alfie Tulagan. Inabot ng bahang dulot ng high tide ang ilang tindera ng isda sa Magsaysay Fish Market. Normal na raw ito sa mga tindera tuwing high tide. Pumuho pa rin ang high tide makalipas ang 2 hanggang 3 oras. Ang mga namimili sa palengke, ikinatuwa ang bahagyang pagbaba ng presyo ng mga panindang bangus. Naglalaro sa 90 to 95 pesos ang kada kilo ng bangus kumpara sa 100 hanggang 105 pesos noong mga nakaraang araw. Pag ganito dati, 100 yata isang kilo nung last na pinagbili namin. Tapos yung ganyan, 120. Ngayon, ngayon, mas mura ngayon. Sana murahin pa. Mas mura ngayon. Maraming nag-harvest. Ayon sa Dagupan City Agriculturist, bahagya lang ang pagbaba ng presyo ng bangus sa merkado. So marami yung nag-harvest, so it will probably be cause of high supply, regular at the same demand, kaya medyo bumababa. Binabantayan ng mga fish grower ang kanilang palaisdaan ngayong may bagyo, pero wala pa naman silang namomonitor na nagsagawa ng forced harvest sa mga alagang isda. Mag-observe ang ating mga operator na hindi pumasok yung tubig na may putik sa fish pond. Kasi once na nangyari ito, they have to harvest agad. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Ilang opisyal ng barangay sa San Fabian, Pangasinan, sangkot umano sa transaksyon ng iligal na droga. Samantala, 4 na drug pusher arestado. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Hindi bababa sa 19 na katao na sangkot sa iligal na droga ang kusang sumuko sa pulisya ng San Fabian. Kasama sa mga sumuko ang ilang opisyal ng barangay. Yung mga lumapit naman no dito, na actually may pangalan mo sila sa amin na mga nasa watchlist po namin sila. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang pulisya kaugnay sa mga barangay official na lumantad sa otoridad. Isa sa ilalim sa drug test ang mga ito. Samantala, arestado sa magkakahiwalay na buy-bust operation ng 4 na kataong kabilang sa drugs watch list ng pulisya sa San Fabian, Pangasinan. Nakilalang mga sospek na sina Eldito Mangsat, 39 anyos, Loreno Ate, 26 anyos, Marlon Garcia, 32 anyos at Nelson Fernandez, 40 anyos. From that, nagkaroon na ho yan ng follow-up hanggang umabot ho kami rito ng 11 ng gabi. So, mula sa kanya,